Dahil sa bagyong Maymay, nalubog sa baha at nagka-landslide sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Zambales, halos 200 ang inilikas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hazel, tubig kahapon sa may sapa, mas lumaki na. Mabilis na tumaas ang tubig sa sapang ito sa sitio Mampulong sa Barangay Bitas, Cabanatuan City. Ang baha Sa na. pag-apaw ng tubig, binaha ang ilang bahay at kalsada. Baha na sa lugar namin, no? Paano makakatawid yung motor? Na-wash out na po sa lakas po ng tubig na nanggagaling sa bundok. Malapit na pong lumubog. Natabunan naman ang rumaragasang baha ang bahagi ng tulay at mga tanim na mais sa bahaging ito ng Barangay San Roque sa Bongabon. Ang nagsisilbing detour road, sinira na muna ng mga otoridad dahil unti-unti na bumibigay. Malapit na rin pong mabugnos po yung detour at malapit na rin pong umapaw doon sa mga kabahayan. Kaya minabuti po namin na sirain na po. Pinayuhan ng mga residente at motorista na pansamantala itong hindi madadaanan pero agad isasaayos oras na gumanda na ang panahon. Isa ang Nueva Ecija sa mga direktang naapektuhan ng Bagyong Luis bago ito humina at malusaw. Dahil naman sa Bagyong Maymay, abot bewang ang baha sa ilang lugar sa Zambales. Hindi bababa sa 170 residente ang inilikas. In-evacuate din ang mga alagang hayop. Ang bahagi ng bundok sa Cayapa, Nueva Vizcaya, tila natuklap dahil sa pagguho. Nagka-landslide din sa Balbalan, Pinukpok Road sa Kalinga. Agad nagsagawa ng clearing operation. Bukod sa gumuhong lupa at mga bato, may natumba ring poste ng kuryente. Gumuho rin ng lupa sa bahagi ng bundok at humambalang sa kalsada ng Kabugaw sa probinsya ng Apayao. Sa Suyo, Ilocos Sur naman, rumesponde rin ang mga otoridad sa landslide na nangyari sa Barangay Ursadan sa bayan ng Suyo. Lumambot kasi ang lupa dahil sa mga pag-ulan. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.